Kung gusto kong patayin yung mga suspect na yan, bakit pa ako gagamit ng neutralized term? Gagamitin ko ang to kill, to kill, to kill. Sino po nag-issue nun? Si Chief PNP noong panahon na yon. Ito na mga ka-viewers, pinakialaman na talaga ang panahon ni Duterte nung war on drugs. Itong si Attorney Diokno ay gumawa ng memorandum nga mali ang ginawa ng war on drugs nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya mga ka-viewers, pakinggan po natin kung ano ang memorandum na ginawa ni Attorney Diokno laban po sa war on drugs nung panahon ni Pangulong Duterte. Kayo na po yung humusga kung tama ba ito ang sinasabi sa memorandum niya na ginawa para ipamukha kay Senator Bato dahil nung panahon na yon si Senator Bato ang Chief PNP. Ano pag nantay natin mga ka-viewers, pakinggan po natin ito. Tara, let's go! Na droga ng Administrasyong Duterte ay hindi lang basta-basta nagsimula sa kalsada at barangay. Ang pinagmula ng war on drugs ay isang utos o command na galing mismo sa pinakamataas na opisyal ng Philippine National Police. Ang una po niyang reference sa kanyang command circular ay ang pronouncement ni President Rodrigo R. Duterte to get rid of illegal drugs during the first 6 months of his term. Kaya ang tanong po ay, ano ang pinagkaiba ng Project Double Barrel sa mga dating anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan? Dalawa po ang pinagkaiba. Next slide. Unang-una, may utos sa loob ng command circular na yan na mag-neutralize at mag-negate ng mga suspected illegal drug personalities. Pangalawa, ang utos ay gumamit ng drug list para tugisin ang mga sangkot umano sa illegal na droga. Next slide, please. Siyempre po, alam naman natin lahat, ang trabaho ng pulis ay mag-imbestiga, magkalap ng ebidensya at magsampa ng kaso laban sa mga salarin. Kaya ang tanong ay, bakit nag-iba ang utos sa Project Double Barrel? Imbis namang aresto at magsampa ng kaso, bakit neutralize at negate ang iniutos ng CMC 16-2016? Imbis na magkalap ng ebidensya para sa korte, bakit drug list ang iniutos nitong command circular? Wala naman po sa batas ang salitang negate at neutralize, kaya libre ang pulis na unawaan ito base lamang sa kanilang sariling interpretasyon. Kumbaga, Your Honors, ay bahala na sila magpasya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang mga susunod po na salitang paggamit ng neutralize at negate ay galing mismo sa mga opisyal ng PNP. Next slide, please. Si PNP spokesperson, Senior Superintendent Carlos noong 2016, mismo ang nag-announce noon na ang ibig sabihin ng neutralize ay pinatay. At mismo siya nag-announce na papalitan na nila sa mga report ng double barrel. Imbis na ang ilalagay nila ay neutralized. Pati ang PDEA Chief, si Director General Lasso, ay inamin din ng ibig sabihin ng negate at neutralize ay kill. Pag-aral mo sa issue na ito ay na-encounter mo ngayon yung Memorandum Circular 16-2016. Yes, Your Honor. Sino po nag-issue nun? Si Chief PNP noong panahon na yon, si ngayon Senator Ronaldo Bato de la Anong Rosa. date? Yeah, Mr. Chair, I just would like to react. Yung insistence ni Atty. Diokno about using the word neutralize, na puro killing lang ang gusto niyang palabasin. If I will give you the Google meaning of neutralize, ito po nakasabi. It is a verb. Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. So ano ibig sabihin yan? Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. Ano yung opposite force or effect na sinasabi? Yan ang sinasabi mong negation. Negation operation. Paano gagawin yan? Kasi sabi mo, gusto mo magpulis-pulisan eh. Gusto mo yung term ng police, talagang insist yung gusto mong meaning eh. Yung negation operations ay pagkakandak
ng operations against the suspects. Pag magkanda ka ng operations, chances are na pwede mo siyang maaresto, pailan mo ng kaso para makulong at hindi na siya makapag-commit pa ng further crimes. Ineffective na siya sa kanyang mga criminal activities. Ngayon, sabi mo patay. Yes, pwede mayroong mamatay dyan sa neutralization kapag ang suspect ay lumaban sa operation because by all means, ang police has to defend themselves. Self-defense. Binibigyan lang kasi ng masamang meaning nitong mga anti-Duterte na people. Ngayon, kinukot mo pa yung PDEA director na yes, he's free to make his own meaning, his own definition of that term. Kung gusto kong patayin yung mga suspect na yan, bakit pa ako gagamit ng neutralized term? Gagamitin ko ang to kill. Bakit ko pa gagamitin yung term ng neutralized, Mr. Chair? Mga ka-viewers, napakinggan nyo ba yung sinasabi po ni Attorney Jokno? At ito naman si Senator Bato, kailangan niya po depensahan dito yung sarili niya dahil nung panahon ng war on drugs na yon, hindi naman ibig sabihin nga pinatay ng mga pulis ang mga adik. Sabi nga ni Senator Bato, kailangan po magpumatay sila ng tao kapag po lumaban, kapag inaristo ito ng mga pulis ang suspected na mga adik. May punto naman dito si Senator Bato nga kailangan dipinsahan din ng mga pulis ang sarili nila. Dahil yung mga adik na yon, kapag po sila ay inaristo at mayroon din silang panglaban, lalaban po yan ng mga patayan. Ilan kaya matatapos ang pag-ukat sa war on drugs ng panahon po ni Pangulong Duterte? Bakit kaya panay-ukat sila sa war on drugs na yan na wala naman po nangyayari? Dahil nga ba darating na naman ang eleksyon para po makilala sila ng mga tao? Bakit hindi na lang nila ilaan yung mga panahon nila sa mga nasalanta ng bagyo? Mga ka-viewers, kung meron po kayo i-comment, please comment lang po para pag-usapan po natin sa comment section. Maraming salamat mga ka-viewers. Sa mga sponsor at saka member pa natin, please subscribe mga ka-viewers para notify din po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat mga ka-viewers. Thank you and God bless you po sa ating lahat.